I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo guys, sa mga Marcos Loyalists, supporters, Filipino and OFW. Mayroon tayong upload videos, updates. Nako, nananawagan si Congressman Tiangco, mga kababayan. Sa madaling salita, nanawagan siya na wag na ituloy ang impeachment. Yun ang pagkakaintindi ko para kompleto detalyado. Basahin ko po sa inyo mga bes. Sabi dito, patakbuhin sa eleksyon, tao ang magdesisyon. Sabi ni Tiangco, Toby Tiangco guys. Nanawagan ng Kongresista si Toby Tiangco na hayaan na ang taong bayan ang magpasaya sa halip na idaan sa impeachment ang isyu laban kay Sara Duterte. Ayon sa mambabatas, mahigit 32 milyon Pilipino ang bumoto kay Duterte noong 2022, kaya't hindi umano dapat ipataw ang ilan sa kanilang takot o kagustuhan laban dito. Alam ko madami ang ayaw kay BP Sara, pero maraming bumoto sa kanya, ba't hindi natin patakbuhin sa eleksyon tapos magdesisyon iyong tao? Anya. Ito si Congressman Tiangco guys, sa tingin ko, no? Kayo, ano ang masasabi niyo sa sinabi niya? Parang wala ka namang respeto sa batas, sa rule of laws. Kahit alam na alam niya ang totoong aligasyon laban kay Sara Duterte, pero patay mali pa rin siya, no? Deadma lang. Bagkos ang sasabihin niya, itigil na lang yung ang impeachment. Hayaan na lang daw siya tumakbo, taong bayan ang maghusga. So, ibig sabihin, dumidepende pala si Tiangco doon sa mga 32 milyon na bumoto. Pero dapat isipin niya din na ang 32 milyon yun ay hindi lahat yun ay Sara Duterte followers or mga DDS, no? Alam po natin yan mga kababayan, dahil kung hindi kay PBBM, hindi binoto po ng Marcos Loyalist yan. Ganon din ang kanyang ama noong 2016. Nanalo si Digong dahil sa Marcos Loyalist. Kung baga pinalunan ng Marcos Loyalist, sa totoo lang. Kasi ang boto ni Pangulong Marcos Jr. for Vice President halos sa kasing laki ng votes nung kay Digong 16 million, kay Pangulong Marcos Jr. 14 million. Di ba? Kay 14 million, ibig sabihin ang bumoto talaga doon mostly is Marcos Loyalist. Si Digong 16 million, ang excess noon ng kanyang boto mga DDS, di ba? So, sa kay Sara Duterte, mga kababayan, pasalamat kayo sa Marcos Loyalist, talagang ganyan ang boto niya. Palagay ko ito si Congressman Tiangco. So, sa tingin ko ito si Congressman Tiangco, mga kababayan. Ilang taon na lang para matapos ng termino, lilipat na sa kabilang kalye. Di ba? Sabihin niyang ganon. 30 million? Wow. Wala na po yun. Malaki na po ang mabawas yan. Baka na yan. Kumbaga yung 1/2 ay magiging 1/2 din. Naks naman. So, yun mga kababayan, siyempre, di ba, umaasa sa 30 million, baka hindi niya matansya ang maaaring mangyari sa 2028. Baka wala pang 10 million ang boto ni Sara Duterte, guys. Nako, talaga naman, di ba, nananawagan siya. So, ibig sabihin yan, parang hindi mo nirespeto ang batas. Gusto mo ipahinto. Wag naman. So, dahil dito mga kababayan, sa ginagawa ni Congressman Tiangco, binansagan siya bilang diehard supporters ng Duterte. Pero itinanggi niya ito, mga bes. Ito, sabi niya dito. Sabi dito guys ng politiko, hindi ako trapo. Naks naman. Nabota City Representative Toby Tiangco rejected claims that he is a diehard supporters. Ayan, ng DDS guys. Tinanggi niya ito. In an interview on Billionaire News channels, on point Tiangco toward and winning broadcast journalist Willard Ching that his political
history will show that I will say whatever I want to say. I say whatever I think is right. Sige. Tingnan natin ito guys pagdating ng 2028. People's brand me as a DDS daw. You cannot brand me. Of course. 'Di ba? Of course naman. Ano bang pinagsasabi mo? 'Yun naman talaga eh. 'Di ba? Hindi ako trapo, hindi ako trapo, independent ako. Basta kung ano yung tama, doon ako. I will not say anything to favor anyone. Ano yung panawagan mo? Hindi ba favor yun kay Sara Duterte? Talaga naman ikaw, Congressman Chanco, 'di ba? Sabi po ng politiko, guys. Sabi niya, I will not say anything to favor anyone. Agay. Naloko na. Independent daw siya. Hindi daw siya trapo. Talaga lang Sabi po dito ng mga nagko-comment. Sabi dyan guys, certified DDS si Toby. Wag kami style bulok. Agay. Not just DDS. Super DDS. Balimbing in other words. Natawa talaga ako. Kunyango. Di trapo. Kinuyog talaga siya ng mga netizen, kaloka. Tell to the Marines, not the X, ha? Ay, nako. Intelligent Filipinos are observing and thinking they can't be decisive. Many of them are silent, winning words and action. Yes. Totoo yun, guys. Ano sabi ni Pangulong Marcos Jr. in behalf of 110 million Filipinos? Ay nako, Mr. Chanco. Yes, you might not be a hardcore DDS, but maybe DDS. Ay ko, alam niyo guys, na natatawa talaga ako sa mga nagko-comment. Jumping Jack Kadong. When action speaks louder than words. Kakaya talaga mga DDS. Ay, sabi dito, kakaya talaga maging DDS, no? May punto talaga ito si Adjaro Reyes. Di ka trapo. Weh, di nga. Saying you are independent is one thing, but people will naturally judge based on action, decision, and consistency. Nabubulol ako tuloy guys. Over time, not just statement, independent is not declared. It is demonstrated. If there's a perception or levels being attacked, it's important to address them through transparency and accountability. Not simply dismiss them. Word alone are not enough to build trust, credibility. Ayan Sabi dito guys, no? Words alone are not enough to build trust. Credibility comes from consistent action that clearly show fairness and impartiality, not just claims of being neutral. Tama mga bes, di ba? Yung kung talagang hindi ka kung talagang neutral ka or hindi ka side by side or balimbing, hindi ka dapat ganun magsalita Hindi yung parang ipahinto mo yung impeachment, wag na impeach. Hayaan na lang siya patakbuhin para taong bayan na maghusga. Hay nako. Mayroon ba ganun guys? Parang parang hindi mo ginagalam kung ano yung nakalagay sa saligang batas na dapat i-impeach ang isang akusado sa pagnanakaw sa kabanang bayan. 'Di ba mayroong ganun? Ibig sabihin yun naman talaga, 'di ba? Alam niyo pag ganitong mga politiko tulad niya ay kawawa ang bansa, mga kababayan. Kasi kahit sabihin mong mali, ginagawang tama. Kasi ang tama, ginagawang mali. Yun ang mahirap. Kaya mag-ingat kayo sa pagpili ng tamang kandidato, guys, ha? Hindi ka trapo. Mimiti ka. Wedi naman halata Nabutas ang prinsipyo. Person you cannot trust. Yes, balimbing man kagod jud. Tell it to the Marines. Nag-ambisyon din na maging Speaker of the House. Yes, tama. Tama yan, guys. Totoo yun. So,
DS were trapos loud and clear. Ha ha ha. Armored Whiteface is independent now. Playing safe ka kasi. Opportunista at balimbing agay. Independent. More like balimbing. Naninigurado. Naninigurado lang. Tatakbo sa pagkasinado kaya. If it bark, what is it? He is barking. Because he is balimbing. Yes, you're right on that. But what you're talking favors the Duterte, so what's that? Yan na nga, di ba guys? Look at that, di ba? Look at that. Oh, look at that guys. Sabi niya, hindi ako trapo, independent ako. Basta kung ano yung tama, doon ako. I will not say anything to favor anyone. Ano tawag dyan? DDS ka nga. Di ba guys? So, ito sabi ni Congressman na Ortega guys. Tungkol kay kay Tiangco. Anong panawagan niya kay Congressman Tiangco? Toby Tiangco ito. Sabi ng DMM Radio Patrol 630. Binanata ni Tiangco ni Tingog Party List sabi dito po ng DZMM Radio Patrol 630. Binanata ni Tingog Party List Representative Jude Asidre pala, hindi Ortega guys Sabi po dito mga kababayan ng DZMM Radio Patrol 630. Ayan sinabi ni Congressman na Asidre, hindi pala Ortega. Binanata ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang mga pahayag ni Rabutas Representative Toby Tiangco ukol sa pagkakaroon umano ng panunuhol o pangsuportahan ng impeachment complaint ni BP Sara Duterte. Paglilinaw ng bababatas, walang mangyayaring paglalaan. Walang nangyayaring paglalaan ng pondo para sa impeachment complaint. Inikayat rito ni Tiangco na maglabas ng pruweba kung mayroon man. Dapat rin umanong magsampa ng karamtang reklamo si Tiangco upang suportahan ang kanyang mga reklamo. Dapat kung ako itong mga mambabatas, why not hindi sampahan si Tiangco? 'Di ba guys? Kasi accusation 'yan Pag-aakusa 'yan So yun mga kababayan. Yan yung sinasabi ko. 'Di ba? Parang ang bilis mo mag-akusa ng mga tao. Pero pag sinita ka at sinampahan ka ng kaso, wala kang mailalabas na sapat na ebidensya. 'Di ba parang nakakahiya 'yun? 'Di ba? Kasi nga sabi nga nila balimbing. Ayan nang-akusa kasi ito si kumbaga si Toby Tiangco there was no bribe. Sabi dito, there was no bribe, there was no deal, there was no exchange. If there is evidence, present it. If there is none, stop misleading the public. If such an claim were true, the proper course is obvious. File the appropriate cases. Present the evidence and prove it in the proper forum. That's yun naman talaga, di ba? Yan. That's correct, mga kababayan. Ayun naman ang tama, di ba? Once na malakas yung ebidensya na hawak mo, di, why not mag-file ka ng kaso? Di ba? Sampahan mo ng kaso yung mga mambabatas kung mayroon talagang nangyayaring suhulan. Alam niyo mga bes, itong mga ganitong klaseng mga naratibo, mga kumbaga gawa-gawang istoryahe lang para lang masira lang yung mga ibang congressman. Of course, sa Marcos administration. Alam po natin si Mr. Tiangco, Congressman Tiangco campaign manager ng Alyansa under the Marcos administration noong 2025. Dami talagang nadismaya din kasi natalo yung mga kandidato doon sa Mindanao Hindi sila nagkampanya doon. Kaya well anyway. So yun ang hamon ni Congressman Asidre kay Tiangco, mga kababayan. 'Di ba? Kayo, mga beswa, anong pong palagay nyo dito kay Tiangco? Masyadong madaldal ito guys sa social media.
may mga kababayan. Napakadaldal niya as in. Ay, hindi, walang prenong bunganga nito eh. Ha? Kumusta na kaya yung kanyang nasasakupan, ano? Okay na kaya yung mga proyekto niya? Hindi natin alam. I'm just asking, guys. So, yun mga kababayan, ito po ang aking pinaka-latest updates video. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye and babush. God bless Philippines. Bye everyone. Follow me and likes. Bye guys.